Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nabuking na itong siguting ng Norte nito. Matapos ngang malaman na siya ang nag-utos nga sa hitman na tumambang nga kay BP Inday Sara, ay talagang pinapatugis na rin ang hitman na ito. Ayon nga sa naging testigo at ayon nga sa lumabas ng mga sources, ay talagang nagsalita na rin ang hitman na pumalpak nga sa pagtambang kay BP Inday Sara. Dito nga natin makikita na nagiging matindi pa ang bakbakan ng magkabilang grupo na ito. Ngunit makikita natin ang pagkadesperado ni Kuting ng Norte dahil gusto niya na talagang makitil ng buhay at maunahan itong si BP Inday Sara. Sa naging pahayag nga ni BP Inday Sara ay hindi nga ito nakatatakot kay Kuting ng Norte dahil kahit ano ang kanyang gagawin ay talagang hindi ito magpapatinag at hindi ito magpapatalo, lalong-lalo na sa mga korap na mga opisyalis na ganito ay dapat na talagang mawala sa bansa natin. Dagdag nga ng maraming netizen na dapat na talagang suportahan si BP Inday Sara at magkaroon nga tayo ng People's Power 3 nang sa ganoon ay masibak na nga itong si Kuting ng Norte. Anong kayo ang tatanungin mga kaibigan? Sino ang kakampayan nyo? Sino ang paniniwalaan nyo? Si BP Inday Sara o Kuting ng Norte? Just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. Panoorin nga natin ang buong detalye. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. Oblo. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon. Sino man ang tamaan. Tinatamaan ka na nga eh. Kaya gusto niyo akong ipapatay eh. Kaya nag-hire kayo ng assassins na, maliban dun sa una, 3. Pinapunta niyo pa dito sa Amerika. Buisit kayo. Kaya hindi ko hayaang magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Ulul! Ikaw ang naghatak sa burak ng pulburon. Kayo ang naghatak sa burak ng smuggling, burak ng bribery, burak ng panggagancho, burak ng lahat ng burak. Kayo ang nagpapalubog sa Pilipinas. Tignan nyo ang airport lahat mga, kung hindi brownout, baha, pinalubog nyo sa burak ng baha, sa burak ng brownout, lahat kayo kawatan, mga hinayupa kayo. Kaya kinakasuhan niya ako ng 4 na kaso na kasi akala niya nanginig si Marica, natakot, kinasuhan ng mga puki ng ina. Di ba sabi ko sa Elisa? Hindi kita uurungang hinayupa ka. Kahit hawak mo ang pera ng bayan, ginagastos nyo mga palangga, mahina ang 20 million pesos sa initial pa lang sa mga kaso na kanilang i-final sa akin. Computin nyo, 4 na kaso. Pupunta ng Amerika, pabalik-balik, business class, kasama ang mga lipores nila. Estimately, maybe they're spending now 100 million pesos taxpayers' money sa pag-target pa lang sa akin. Wala pa po yung assassins dyan. 100 million. Estimately yan. Why? Hire dyan sila ng lawyer sa Pilipinas. Mag-hire sila ng lawyer na nag-represent kay Johnny Depp. Di ba? Ilang milyon ang ginagastos ng putang inang Lisa Marcos at Marcos Jr. galing sa kaban ng bayan dahil lang sa aking pag-criticize at pagbibigay ng impormasyon galing sa mga puting ahas natin. Ilang milyon yan. Bakit masakit yan sa atin? Pera nyo yan eh. Yung 100 million, maraming elderly. Maraming mga kabataan, mga matatanda na pwedeng makinabang na ginastos nila sa mga abogado, Pilipinas, Amerika, pabalik-balik sila. Magkano lang ang sweldo ng mga puking inang yan? Wala pang kalahating milyon salary grade na mga yan. 200,000 lang yata. 2 to 300. How can they afford millions of pesos to file a case kay Maharlika? Thank God, ang isa dismiss na. Hindi kayo mananaig. Hindi nyo kayang laruin ang batas dito. May mga porsyento na nilalaro ang batas.
Pero andam lang mo. Andam lang mo, magbabayad kayo lahat sa kababuyan ninyo sa taong bayan. Ako okay lang, lumalaban ako eh. Si Inday Sara lumalaban. Pero yung mga taong kayo, nanibigas, hindi kayo makabili. Ano pa sabi ng leche niya? Oh, kaya hindi ko hayaang magtagumpay ang hangarin ng iba. Ayun, nabasa ko na yon. Burak ng kaputahan. Daming alam. Wala namang sense. Palitan mo na yung writer mong mga bobo. Pinagtatanggal nyo lahat ng mga magagaling na writers dyan dahil lang associated kay Pangulong Duterte. Tignan mo, yung mga sulat ninyo, pang bobo lang, pang pang walang utak. Igalang natin ang proseso, tuparin natin ang batas, alalahanin natin ang mandato na pinagkakatiwalaan sa atin ng milyong-milyong Pilipino. Ulul, hindi ka binoto ng 31 million na sinasabi mo, dinaya mo ang eleksyon. Kayo ni Lisa Tanas, ayan, hindi nyo nga makasukasuhan si Glenn Chong. Nag-sworn statement na ikaw putang ina Lisa Marcos, dinestrong ka mo, nakipagsabwatan ka sa Smartmatic. Sworn statement ni Glenn Chong. Sinulatan pa ni Attorney Glenn Chong ang yung mga putang inang sa WAD committee na yan, di ba? Na itong statement ni Attorney Glenn Chong na si Lisa Tanas ay nang daya, nakipagsabuatan. Sumagot ba itong mga putang inang WAD committee na yan? Hindi. Never nilang sinagot. Kinasuhan ba ni Lisa si Glenn Chong sa sinabi niya? Defamatory yun. Cyber libel yun. O kung ano pa mga pwedeng ikaso, yun ang pagkakaintindi ko sa aking payak na pagkaunawa, kung paninirampuri o whatsoever pa man. Pero ano ginagawa ni Lisa? Nagbabayad ng mga ihudiputang, mga kaibigan para i-disbar si Glenn Chong. Hindi ka magwawagi, Lisa. Papantay ang paa mo. Diyos ang uhusga sa'yo. At ipapahila ka sa demonyong kakambal mo. Putang ina ka, kung alam ko lang, sinuot ko yung studs ko at niyakap na kita ng mahigpit. At nang hindi ka na nakapagkalat ng kadiliman sa Pilipinas. Now what? Magtrabaho po tayo, sabi ni Bangag, sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas para matamo ang bagong Pilipinas, bagong bangag Pilipinas. Yan ang nangyayari sa inyo mga palangga. Na ngayon, nag-epal-epal, ikaw? Oy, sino yung nag-epal-epal dyan? NBI, si Bautista ba yun? Oh. Sabi nila, this cannot be taken lightly. Sabi niya, in light of the fact that one who made those statements, made those utterances, sabi nila ito, I contacted Vice President Sara at nag-conduct kami ng investigation. Sabi ito, ito yung first, press ko nila. First, sabi nito si Bautista ng NBI, I directed my cybercrime unit to investigate the authenticity of the video clip. Kaputahan. Live nga yun yung video. Anong the authenticity of the video clip? Live yun, mga bugo. Pero yung authenticity ng sumisingot si Bangag, paano nyo kinandak investigation na yung tinga, gingupit-gupit ng mga hiyo di puta, guntingin ta ang tenga ni Kuting, ibutang ko sa folder, ay, yung tenga niya medyo may ilaw. Alwag ako, nami kundi ko na mga linti. Sabi about the NBI, it is not deepfake, it is authentic. May masabi lang talaga yung deepfake, authentic. Pang bobo talaga to Sabi niya, so we requested preservation ng clip sa Facebook. Okay? Pinireserve daw yung mga video-video na sinabi ni Inday. Granted na po ang request namin na nakasave na po yan. We will take whatever action, criminal or whatever action that we will take against the Vice President. Hindi kayo mananalo, mga ulol. Sabi ni Inday, huwag ka mag-alala, ma'am. Kapag nagurgur nila ako, if meron na akong kinausap, nagugurgurin yung 3 ulol. Ulitin natin. Kung hindi gagalawin ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, ni Marcos Jr., si Inday Sara, may magaganap bang gurguran? Sagot, walang magaganap na gurguran. Kasi hanggat buhay si Inday Sara at hindi nyo siya ipagugurgur sa inyong mga assassins dahil kayo ang tunay na
may mga manggugurgor, hindi kayo magugurgor. Maraming mga magagaling na abogado, hindi magsastand ang kaso ninyo. Kahit hindi ako abogado, hindi magsastand ang kaso ninyo sa korte. Maliban na lang kung tututukan lahat ni Lisa ang mga justices o palunukin ni Lisa Tanas ng pera ng bayan. Babaliktad na ang mundo. Pero hindi rin yan mangyayari kasi mas maraming Pilipino ang mag-aaklas. Tandaan nyo yan. Ano sabi nitong NBI? Gagawa na siya ng action, especially the person na sinabi niya na inutusan niya na para ipagurgur si Marcos, si First Lady at the Speaker. Ang gagawin ng gobyerno ukol sa bagay na ito ay agad-agaran. Importante yung malaman kung ano ang mga naging hakbang para kumuha ng serbisyo ng isang mamamatay tao na nagpaplano ng masamang balakin sa ating mahal na bangag. Ay, tinitwist na naman ng mga puki ng ina. Hindi siya kumuha o nag-hire. May kinausap lang siya. Malay mo yung kinausap niya, angel niya. Pwede sabihin ni Inday, kinausap niya yung konsensya niya. Konsensya. O kaya kinausap niya yung sarili niya. Magmulto ka ha. Huwag mong tigilan sila Lisa, takutin mo para magurgur. Pwedeng ganon. Pwede ba yon? May lawyer ba dito? Pwede sabihin ni Inday, may kinausap na ako pero pwede din. May kinausap na akong lolo ko na magmulto. Pwede bang ganon? Gagawa na sila ng paraan. Ito sabi ito. Okay. Gumagawa, sabi niya, importante hong malaman kung ano ang mga naging hakbang daw ng pagkuha o para kumuha ng serbisyo ng isang manggugurgor na nagpaplano ng masamang balakin sa ating mahal na Pangulo. Ito ang issue na sinabi ni Vice President Sara na humarap siya sa NBI para bigyan ng paliwanag ang kanyang mga pananalita dahil diretsahan niyang sinabi na siya ay kumuha ng tao, na siya ay gagawa ng paggurgur di lang sa Pangulo kasama ang ating First Lady, ating Speaker of the House at meron po tayong batas na mag-issue ng subpoena ang NBI para paharapin si Inday Sara. Okay, ganito mga palangga. Demon, tinanggal na naman nila na sinabi ni Inday na kapag pinatay niyo siya. Tingnan mo, dinilit nila. Wala silang sinasabi. Kasi gusto nilang paniwalaan ng tao ang kasinungalingan nila. Pero good thing you're there. Andyan kayo mga palangga. Ano pa sabi nila ng NBI? At meron po tayong paraan na batas na mag-issue. Yun na, nabasa ko na yun. Na NBI na paharapin si Vice President Sara para malinaw ito. Tapos ito sabi ng Undersecretary Andres at ni Santiago. This is something that cannot be taken lightly in light of the fact that the one who made those statements and made those utterances is the sitting Vice President. We, being a part of the executive branch, are mandated to closely work with the National Bureau of Investigation and other law enforcement agencies in making sure that whatever cases may be filed later on are something which will be backed up and supported by evidence. Narinig ko na to Narinig nyo na to, di ba? Ang sabi nila palangga, nung inilabas ko ang authenticated pulboronic ni Bangag, ano sabi nila? Ito, the same people. May-miss ko na to. Ayan, Kita nyo to? Kaya lang walang picture pala. Ito yung report. Ito yung report ng video analysis. Nakita nyo? Yan na lang. Di ba? Nakita nyo yung report na yan? Present ko sa korte pag nagharap kami ni Bangag. Okay? Ang sabi nila, ito, the same people. DILG, NBI, PNP, DNG, National Security. Lahat yan versus Maharlika. Nung nilabas ko itong authenticated, makikipag-ugnayan kami sa Amerika. Mabananagot ang nagpakalat ng deepfake video na ito. Anong petsa na? Mga putang ina. Duwag. Puro ngak, mga walang bayad. Dahil ang alam nyo lang, magnakaw. Ngayon, ginamit nyo na naman kay Inday. Gamitin nyo muna sa akin yung statement niya na makipag-ugnayan kayo.
Ba't kayo walang nakipag-ugnayan? Bakit wala pang wala pang summon sa akin o subpoena o whatever? Wala pa kayong kaso eh. Oh, takot kayo? Takot kayong malaman ng buong mundo na pag kinasuhan ako ni Bangag, malalaman sa buong mundo na gumagamit siya ng pulburon. Yan ang totoo. Kaya ayaw nyo magkaso dahil madadrag ang pangalan ni Lisa na kidnapper siya. Putang ina niya. Nangidnap siya ng 2 minor de edad. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Takot si Bangag magpa-drug test dahil makita sa kanyang system ang 1.8 tons na pulburon. Nandyan pala itinago sa kanyang sistema, sa katawan niya. Yan ang kinatatakutan niya. Imagine mo, andyan si Cathy Binag sa Pilipinas. Ba't ayaw niyang kasuhan? Na sinabing si Lisa ay pusher, si Bangag ay bangag din. Takot sila, madrag sila sa korte na mapatunayan na ang kanilang mga katawan, ang kanilang mga buto-buto, ang kanilang mga bituka ay sumasabit ang mga pulburon. Yan ang totoo. Takot si Lisa Tanas na tumayo sa witness stand si distressed mother at ang 2 anak na distressed mother na kasama niya na mag-witness at maipresent namin yung video evidence at iba pang mga ebidensya na si Lisa Tanas ay kidnapper. Kidnapper ka, Lisa, putang ina ka. Huwag ka magpanggap ng love for all. Wala kang pagmamahal sa bayan. Ang pagmamahal mo ay pera ng bayan. Iho di puta ka. Namikal kagun ang bilat mo. Anong sabi nila? I don't know who may be held liable, but I think, sabi nitong mga ulol na to, but I think the immediate threat right now, as mentioned by Undersecretary Andres, is to go after and try to track the assassins. Wala nang kwenta, maya na yan. Okay, anyway. Sa speech ni Bangag, na-i-deny ba niya na walang death threat si Inday? Na hindi nagkaroon ng attempt sa buhay ni Inday? Na sinabi ni Inday, di ba, in the past, sinabi niya na kinasing siya, nilabas yung picture ng anak niya. Si Inday ang tunay may death threat. May pakialam ba ang gobyerno ito, NBI, lahat ng mga hinayupak na to, sa seguridad ni Inday? Wala. At walang pag-amin si Bangag Jr., okay, na what? O hindi niya dinebunk yung sinabi ni Inday na, wala naman, hindi pala pag-amin. Hindi naman totoo yan na mayroong na kinasing namin yan o kinasing ng sino man or tinanggalan niya ng security. Wala, di ba? Kasi gusto nilang gurgurin si Inday. Dahil nga, totoo yung Romanov operation na yan. Yung tinanong ni Princess Maui. Ano pa sabi nila? Ano pa mga kajotahan dito? I don't know who may be held liable, but I think the immediate threat, yun nga, immediate threat kay Inday yun, hindi nila binigyan ng pansin. Lahat ng mga putang inan to, kaya dapat labanan to sa pamagitan ng peaceful rally. Dapat lumabas na kayo lahat sa kalsada, bukas. Okay? Immediate threat right now, as mentioned by, nabasa ko na yun, coming from a sitting vice president who is just an air shot from the presidency if she decides to run. It is something, hindi na tatakbo si Inday. Hindi mo na matatapos, Bangag. Dahil lulunukin mo lahat ng pulburon mamayang gabi at hindi ka na magigising. Kita mo yung mukha mo, puffy na. Nangingitim ka na, para ka nang bangkay eh. Dahil hindi ka nabubuhay ng walang pulburon. Marcos Jr., sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, baka humihigop ka na. I don't know kung panahon ba yun, may pulburon na. O meron pa yata, kasi, yeah, I think during that time, meron ng pulburon. Kasi I think na-develop yung mga singot na yan during World War II. So meron na. Okay? Kung tama yung pag-recall ko ng information. Di ba? Ginagamit yung mga pinagbabawal na yan ng mga sundalo nung unang panahon para mag-stay awake sila. Nang sinabi ni was it Marbil ba yun? Ayan, ni Marbil. Noon, sumisingot lang yung mga yan. Hindi yan sila adik. Kasi magdadagdag lang sila ng oras para magising sila.
Yan yung exactly purpose ng illegal na pulburo na yan. Kaya yan ginamit ng mga sundalo ng panahon ng mga gera, ng kagirahan para sila upbeat sila, para makapag bang, 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 bang. Magaganon sila para buhay sila sa mga kalaban. Yan yung idea na sinabi, yung konteksto na sinabi ni Marvel na hindi daw addictos yung mga gumagamit ng pulburon. Kailangan na nilang gumamit kasi extra hours para makapagtrabaho. Kasi yan ang nakikita ni Marvel sa kanyang boss na si Bangag. Hindi niya masabi na si Marcos Jr. ay addict. Kaya, kumbaga, pinapaganda lang yung pananalita na hindi yan addict. Kailangan nila ng extra powder. Putangin to mga to. Ano pa sabi nito? Sabi niya, we have to be very careful in going over the events leading to the statements that were made by the Vice President na gusto niyang jugutan ang ulo ng ating Pangulo. Isa pa yun. Tinanggal yun naman ang konteksto. Bakit sinabi ni Inday na gusto niyang, parang gusto niyang jugutan ng julo si Kuting? Noong ipinagdamot ni Kuting, ni Marcos Jr. Bangag, ang relo sa isang sundalong nagtapos. At sinabi ng isang sundalo, ng kadete, Sir, baka naman pwede na lang iregalo mo sa akin yung relo as Christmas gift, graduation gift. Ano sabi ni Kuting? Bakit ko iribigay sa'yo tong relong ito? At sabi ni Inday, dinig na dinig niya, pinagtawanan pa siya. I think si Gibo ang katabi, di ba? Pinagtawanan pa itong kadete na ito. Kaya sabi ni Inday, the moment na nanarinig niya, parang gusto niyang gurgurin ang julo. Ngayon, sinasabi nila, gusto daw jugutan ng julo si Kuting. Without citing the statement before that statement na jujugutan ng julo. Kasi fake news talaga to si Bangag. Putang-inan talaga to eh. Kamali talaga tayo dyan palang guys. Singilin nyo na to. Makabayad man lang. Tangina, million din ginastos ko sa pabalik-balik sa Pilipinas eh. Alam mo yun? Sa pag-campaign at saka ditong hayop na to. Lahat tayo gumastos. Sana pinang-travel ko na lang yun sa Paris. Doon sa bato-bato. Para mag-passion show ako katulad kay Puso. Passion show sa bato-bato. Dapat yan magpa-check up eh. Saka nakakita. Gusto ko, favorite ko kasi yun eh. Lalakad ka sa bato-bato. Isaltik ka ba? Kung model ka, doon kasi entablado mag-show. Model ka. Hindi ka naman nakuha ang model kay katulad ka ni Lisa. Ang lamang mo lang, hindi ka butod. Anyway. Sabi nito, ngunit sa kanyang pong bagong, ito. Sabi nito, tinanggap po namin na salita niya metaphorical way lang. Isang simbolismo lang ng kanyang galit. Ngunit sa kanya pong bagong pananalita, hindi po maaaring isang tabi lang yan. Kailangan po natin ang gobyerno na kumilos dahil po ang isang halal na Pangulo ay binigyan po ng banta ng isang mataas na Pangulo. Binigyan ng banta. Babi ng hindot. Maghanap kayo. Hanapin, sabi ni Inday, siguro sabi ni Inday, gurgurin niyo muna ako bago maisakatuparan yun. Mga ulul ito mga to. Sabi pa niya, kaya kami po, we are not leaving any stone unturned. We will take every effort to protect the president and to investigate everyone that could possibly be involved in this assassination plot of three high-ranking officials. Kaya na naging high-ranking official si Lisa? Binoto ba siya ng bayang hayop na yan? Hindi yan high-ranking official. High-ranking kidnapper yan. Mastermind of all kidnappers. Yan ang dapat ang kanyang title. Marie Luis Araneta Marcos, hindi siya high-ranking official. Dapat ang karugtong ng ano niya, di ba, parang kunyari, Claire Contreras ESQ o Esquire, di ba, yun ang tawag sa mga lawyer dito. May comma, may nakalagay doon. Lakas mangharap no? May nakalagay doon sa title. Okay, na you are a licensed licensed attorney. Ngayon, si Lisa, ang nakalagay, dapat Marie Luis
Marie Luis Cacho Araneta Marcos, high-ranking mastermind of kidnapping. Yan. Or mag-isip kayo kung ano pa ang gusto niyong i-title sa hinayupak na yan. O sabi niya, "We will take every effort to." Nabasa ko na yan. Trrr, visit. Now what? Nag-hearing na ba yung mga hayop? Naputol doon kanina. Wala pa, pinutol nila. O wala pa, nandun si Inday, inaabangan ko pa, hindi tayo matutulog. Visit, di ba? Now what, mga kababayan? Ano ang inyong take? Always high. High ranking, high lang. O, sabi nga ni Dance, sabi ni What's a Sapina. High po, high ranking, high lang, high. Yeah, high na high sa pulburon. High bangag, sabi ni Helen Chen. Bakit ganyan ako? Na ano na ako? Yan. Okay. What else? Hearing na ba? Hearing na ba? Comment nga kayo dyan. O, sabi ni Orlando, high-ranking killer. Kidnapper si Butod. High-ranking fixer. O, ayan, ang dami mga pangalan. O, live na. O, sige. Dilala muna, babalikan na lang natin. Ano? Tingnan ko, bakit wala pa? Tingnan natin. Bumalik na. Ito ba yon?